Labanasa for questions. Unahin mo, kapatid na Kit. Go ahead. Good juror. Kit Lagare. Good morning Lakay. At syempre good morning sa ating mga panauhin. Ano? Kay Pau Chief. At kay Dr. RP. Ano? Chief, the first and the last time na nagkita tayo personal ay sa Rotary event doon sa may Industrial Safety Building sa may North EDSA, no ha? At gumawa nga ako ng artikulo noon. When was that? Ha? Kailan yun? Siguro mga 29 pa yun, no? 2010. Medyo matagal na, dekada na, Lakay. No, ha? At may gawa akong artikulo doon that 2 women with balls in government. Silang dalawa ni COA Auditor Heidi Mendoza. Gamito tayo doon. Anyway, Chief, ano ang tanong ko? Sir, ang tatandaan. Tatandaan niyo po yun. O, di ba in-advocate yung jury system? Yun. Tama. Gusto ko rin po yung jury system. May picture nga tayong tatlo nun ni Heidi Mendoza. No? So, tanong ko sa iyo, Chief, ano po ang legal basis para ang PAO ay magkaroon ng forensic laboratory? Maganda tanong nyo. Ito po. Meron po, nung una po, PAO forensic consultant lang po muna ang binigay sa atin ni Secretary Bongkodin. Dito sa kanyang letter authority, ayan, personal service consultant who shall assist PAO in the interpretation and presentation of forensic and medical legal cases. Dan may mga medical legal cases ang PAO. 2004 yan, December. At pinondohan po ng DBM yan. Bali na-create po yung isang consultancy position sa amin para sa forensic. Expanded po yan for 16 years. Ngayon, nung pumutok po noong 2009, yung Anti-Torture Act of 2009, binigyan po ng kapangyarihan ang PAO kasama ng CH, PNP, NBI, AFP. Ayan, mandatory po ito, shall have the following rights in the institution of criminal complaint for torture, to have a prompt and impartial investigation by the CHR and by the government concerned, such as DOJ, PAO, ayan, PNP, NBI, and the AFP. Ito po naging mandato, mag-imbestiga. Ngayon, kung mag-iimbestiga ka, hindi po pwedeng, wala kang forensic evidence. Hindi pwedeng ang dala lang natin, sir, death certificate at birth certificate. Kailangan mapatunayan mo yung torture. Ngayon, may sarili pong pag-iimbestiga ang CHR, meron, ito talagang dito maraming inataasan. Ang NBI, ngayon kung saan gusto ng taong lumapit, doon pwede lumapit. Gaya ni Kian Lloyd de los Santos, yung pamilya, nakitang may tama sa likod. Nasa death certificate ng PNP Crime Lab, SOCO, ay sa ulo lang. Kaya lumapit po yung pamilya rito. Dahil alam naman natin na pag binaril ka sa likod, treacherous yun eh. Treachery, element of murder yun. Ngayon, kung nakipag-away, homicide lang yun, mababang sentensya. Ngayon, hindi naman po namin kinokontra ang PNP. Nagkataong kitang-kita po ng mga mata natin ni Vice President Binay, kasama witness pa siya noon sa bahay nila Kiam. Pinorensik po ng PAO. Nung sa Senate hearing po, nag-agree po ang PNP at PAO na already down si Kian, nakaload na nung barilin nitong mga pulis, na-convict po sa murder. Dahil po dyan sa pag-testify ni Dr. RP at ng ating mga doktor, at kinilala pong eksperto ng mga huwes ni Judge Azucena, yung ating mga eksperto. So ang punto doon, ito po yung basihan, sasabing illegal. Paano magiging illegal? Ay pinondohan sa General Appropriations Act mula 2004 hanggang ngayon, yung aming forensic consultant. At mula 2019 na magkaroon ng NOSCA, ayan, ito nga, yung plantilla na 5 million, may compensation, yung mga doktor natin, nurse, medtech, may kapangyarihan sa JA po na mag-create ang DBM at presidente ng mga plantilla positions. Para nga po itong batas na Republic Act 9745 or Anti-Torture Act ay matupad. Sipin nyo, sino ba ang nanonorture? Minsan pulis. Kung pulis ang sinasakdal, magtitiwala kaya ang taong bayan na pulis din ang mag-autopsy?
Kasamaan ng NBI yan, mga law enforcer sila, NBI, saka police. Siyempre, lalapit sa CHR o sa PAW. Kung saan gusto ng tao, para ang hustisya, magkaroon ng balanse, may check and balance. Halimbawa, military ang nasa sakdal. Saan pupunta? Siyempre, sasabihin ng tao, police din, kabaro yan ng mga militar. Sa CHR o sa PAW. Kung saan sila nila gusto at the choice of the Filipino people, kung saan sila may access. At kitang-kita naman natin sa mga accomplishment ng PAW, ilan ang forensics last year lang? Ilan ang forensic examination ng PAW? Tignan nyo po dito. Nasaan dyan? Tignan mo nga. 1,687. Per semester pa lang to ng 2020. Noong 2019, alam ko, mahigit 2,000 Ayan, 2,321 forensic services rendered. Ngayon, saan tatakbo itong mga taong ito? Libo-libong tao na gustong maghingi ng forensic assistance sa PAW. Wala na, mamundok na lang. Mag-NPA na lang. Ma'am, Ma'am, I beg to disagree doon sa sinabi mo na paminsan mga pulis ang nagtutorture. I beg to disagree dahil ang alam ko madalas kaysa minsan. Anyway. Minsan at madalas, pagkahawig na po yun. Yung akin ang minsan ay magalang. Yung madalas naman, yun na po talaga ang realidad. Sa totoo lamang, natatandaan yung EDSA niya shoot out? Yung hinapin yung karnaper mula Mandaluyong. Isang lumapit ang pulis. Dahil pinapakulong sila ng CHR. Panahon ay chairperson de Lima pa noon, na naging senador, secretary. Saan lumapit yung 29 na police officers? Sa NBI? Hindi. Sa CHR? Hindi. Sa PAW. Kami po nag-assist doon sa 29 police officers na nasa sakdal ng murder, doon sa 2 karnaper na tangay-tangay yung sasakyan ng taga-Pasig. Sabi nga ng taga-Pasig, attorney, akong biktima rito, hindi yung mga karnaper na yan dahil kinarnap yung sasakyan ko. Bakit parang ang naging biktima itong pumunta pa dito yung may-ari ng sasakyan at pinagtatanggol niya yung mga pulis na sinasakdal, mga nasuspindi po ng 3 buwan yun. Nakakaawa, nag-iiyakan, nagutom mga pamilya at nag-abuluyan pa kami dito para pambili ng gatas at pagkain ng mga anak. Yun ang mga sitwasyon na kung may gap, may vacuum sa hustisya at ebidensya, pwedeng tumakbo sa PAW ang maralit ng Pilipino, kahit militar, kahit pulis. No si Colonel Marcelino, sinasakdal po yan, alleged drug, bla bla bla. Saan huling lumapit para makalaya? Sa PAW, sundalo yan. Bakit hindi sa PNP lumapit? Bakit hindi sa CHR? Bakit hindi sa NBI? Kailangan, forensic ho namin din yung kanyang kaso dahil meron pong psychology, forensic psychology. Kaya meron po kami mga psychometrician dito. Si Dr. RP po, graduate ng psychology yan sa UP Diliman. Bago naging doktor, nag-aral sa Amerika ng mga forensic sciences. Sasabihin ng iba, fake. Ilang beses na usang nadeklarang expert ng kukuman at nakonvict na nga ang mga preso. Ayun, nasintensya na. Nasa bilibid na. Yung kay Bonita Baran, more than 200 ang sugat. Nakita ng ating forensic laboratory. Ayun, nasa correctional na po yung among babae. Diniklara po ng court sa RTC, sa MTC, Quezon City, 2 court ang nagbista dyan Si Doc RP as expert. Ngayon, sasabihin ng isang congresswoman na nasakdal sa debak siya, fake yan si Doc RP. Kaya po nagiging komedyante po siya. Pinagtatawanan po siya ng sambayan ng Pilipino. Ano si Doc RP? Bakit nakonvict yung mga pumatay ng bata, ng mga pulis, na mag-testify si Doc RP? Bakit nakonvict yung bakit nasintensyahan ang may-ari ng barko nung nag-testify si Doc RP? Napakarami na po natin nagawa sa bayan na tamang nakakasagip sa apot ayo, pero yan ang dapat sa hustisya. Agree po ako sa inyo, Chip, na kung merong karapat-dapat na magkaroon ng forensic laboratory, dalawa lang dapat yung CHR at yung PAW para may checks and balances. Ano po? Opo. Ang kaso nga lang, Chip, sa nabanggit ninyo, parang implied lang At kung authorized man kayo, ay para lang sa consultancy, at hindi sa laboratory.
So, do you think kailangan talaga ang batas sa Chief, ano ha? Kaukulang batas, sapagkat ang DBM, hindi naman ito lawmaking body. Diba? Kailangan talaga siguro ang batas, Chief. Ano sa palagay mo? Ako, i-discuss, sir, ha? Sir, ito pong kaso ng Lord Lydias Chua versus Civil Service Commission 1992 case. Alam niyo po ba yung doctrine of necessary implication? Doctrine of necessary implication. Nasusulat, no statute can be enacted that can provide all the details involved in its application. There is always an omission that may not meet a particular situation. Ayan. Every statute is understood by implication to contain all such provisions as may be necessary to effectuate its object and purpose, to make effective rights, powers, and privileges. Kaya po, yung pong Anti-Torture Act, sino po may kapangyarihan na magpalakas sa PAW para maging investigador? DBM. Nasa JA po kapangyarihan ng DBM. Every year, nandun po yan. O nasusulat po, Section 84. Organizational structure and staffing pattern changes. Notwithstanding any provision of law to the contrary, quote unquote, the President of the Philippines is authorized to create new offices and modify the existing organizational structure of the agencies in the executive, as well as creation of new positions or modify existing ones whenever public interest so requires. The DBM may approve minor changes in the organizational structure and staffing pattern of agencies and create positions up to a division chief and equivalent level under the executive branch. Ito po yung legal basis. Sino po ba ang nag-create itong Forensic Laboratory Division? Presidente sa pamamagitan ng DBM sang-ayon sa batas GAA 2018, 2019, 2020. Nasusulat po yan. Bakit kailangan gumawa ng batas na eto magkakaroon kayo ng forensic? Delegated by law na po. Eto na sa presidente at sa DBM mismo. Kaya po may plantilla na nagawa ang ating DBM para matupad ang intensyon ng batas na Anti-Torture Act. Medical legal officers, medical specialists, iba-ibang medical personnel, funded po 5 million a year. Ito 5 million. Bariya lang po ng CHR. Ang CHR po 320 million. Agree na naman ako dyan sa inyo, Chief. Ano, ha? Agree na naman ako dyan sa iyo, Chief. Ano, 101%. Ang problema nga lang, alam mo naman, pagdating sa interpretasyon, lalo na kung ganyang hindi masyadong maliwanag, ano ha? Abay, kung sino ang malakas. Malakasan eh. Diba? Kaya, Chief, mag-trial by jury na tayo rito para pa-justice for all ang meron sa bansa. Oo nga po. Sa totoo lang, kaya po may subject na statutory construction and interpretation kami. Nagturo po ako niyan for 10 years. Alam din ni Senator Donald Senator Angara yan. Yung mga doctrine of necessary implication, ayan po, no? Mga doctrine of wisdom generis, mga ganyan. Ayan, marami po yan. Yan po ang ginagamit ng mga judge, ng mga justices at namin mga abogado para maintindihan namin ang batas. Natutuwa nga po ako yung mga kapatid sa media na iintindihan ko yung pinapaliwanag ko eh. At kahit po hindi nag-aral ng batas, sa pagpapaliwanag, DBM na nga po nag-create ng posisyon eh. Ba't nyo pa kami hahanapan ng batas? Ang DBM may kapangyarihan sa batas na maglagay sa amin yan para yung mga taong nagsasabing inapi sila ay magkaroon ng hustisya. Ngayon, may mga abogado po ginagamit ang kaalaman sa batas sa pamamagitan ng pag-twist ng batas. Yung mga ganyan po, parurusahan ng Diyos yan. Okay, Parikit. Thank you, Chief. Thank you, Lakay. Mamaya second round ka. Mamaya second round. Okay, for second round questions, babalik ka namin. Pwede pa kayo tumanggap ng tanong? Second round. Dating mga media. Okay, second round. Kit Lagare, go ahead. Alright, good morning ulit sa inyo lahat, lalo na sa ating mga bisita. Alam mo,
nabanggit kanina yung unahin turukan ng bakuna mga politiko. Meron akong mungkahi kay Dr. RP. Baka pwedeng imbis na bakuna, lakay, imbis na bakuna, i-advance yung forensic examination sa kanila. Anyway, Doc, seriously, ano, baka lang hindi nyo na-monitor kanina, may ginawang expose si Igan sa Double B, Arnold Clavio, na matagal na daw pala merong bakuna mula sa China na itinuturok dito sa atin. So, malamang, baka magiging dinback siya na part 2 na naman ito. Hindi ho, siyempre, hindi pa aprobado yung bakuna galing China, no ha? Pero noon pa naniniwala ako na kung totoo nga na ang inimbento hindi dinback siya, kundi itong coronavirus ng CCP o Chinese Communist Party, maaaring meron na silang antidote, antimano, no ha? But just in case, no ha, na ito ay, alam mo na, mga peke, alam mo naman, pagkagaling gawan China di ba? Tapos kayo walang pondo. So, ang tanong ko sa inyo, Doc, willing ba kayo para la patria, pro bono, na magserbisyo pa rin kayo sa forensic laboratory ng PAO? Ako po ay matagal na akong nagseserbisyo sa PAO, 2004 pa ho. No? So, sa akin walang question na magtutuloy-tuloy ako na magserbisyo. In fact, nagumpisa po akong tumulong sa human rights. Galing po ako doon, tumutulong ako sa academe. Nagumpisa na wala akong kabayaran yun. Serbisyo po talaga yun. May mga times noon na tinulungan pa ho natin yung mga dating NPA na hinanap yung mga kasamahan nila na pinatay. No? Kaya namumundo ko kami doon, nagbuhukay kami doon. Libreng serbisyo po yun. No? At hanggang dito sa PAO po, kaya ho ako nagtagal dito dahil hindi naman po ako regular employee, ay talagang yung tulong ho dito, makikita mo ang resulta no? Hindi katulad noon sa amin na na-identify lang ho namin yung mga pinatay pero hindi nakakapagsampa ng kaso kasi hindi malaman kung sino ang mga pumatay, no? Hindi ma-identify, no? Pero dito ho sa Public Attorney's Office, yung forensic work mo ay nagkakaroon ng hustisya. Nakikita mo, nasisintensyahan ho yung mga pumatay, no? Kaya dire-diretso po ang serbisyo ko dito. Ngayon, ang problema lang po talaga ay ito pong mga kasamahan ko na full-time employees po dito. Kasi ako po practitioner po ako ng abogado po ako, private practitioner po ako Ang practice ko po talaga ay abogasya at saka yung forensic work po talaga ay para lang dito sa Public Attorney's Office. Hindi na ako nagme-medical legal sa mga ospital na ginagawa ko noong araw as private practitioner. Dito na lang po talagang serbisyo, serbisyo bayan na lang ho itong ginagawa ko. Kaya magtutuloy-tuloy po ako. Ang problema po, itong mga kasamahan ko na full-time employees dito, na ito lang ho ang source of income nila. Kung matuloy po itong provision na in-insert ni Senador Angara, Senador Trillo, talagang mawawalan ho sila ng trabaho. At maghahanap po sigurado yan dahil may mga pamilya yan May asawa, may anak, no? Yung iba po sa kanila sinusuportahan ng mga magulang. Yun ho ang magiging problema talaga dahil maghahanap ito ng trabaho, baka mga ibang bayan pa. Sayang na ho yung training nila, experience nila sa forensics kung mapupunta sa ibang ahensya o mapupunta sa ibang bansa itong mga ito. At mawawalan ho ng tsansa yung 13 million na yearly na kliyente po ng Public Attorney's Office na maka-avail ng serbisyo po ng forensic laboratory. No? Yun ang talagang pinaka malaking problema po dahil mawawalan na po ng lalapitan ang mga kliyente ng PAO pag nawala ang PAO Forensic Laboratory. Kaya nakakalungkot ho yun kung ito ay hindi mabibito ng Pangulo. Right, Doc, mabuhay ho kayo at sa panig ko at malamang siguro sa panig din ng mga taga-liga ng mga broadcasters sa Pilipinas, tayo po ay
kami po tutulong sa information campaign at sa paghihikayat kay Pangulo. Maraming salamat po. Bito. O kaya, Maraming kung hindi mabito, di supplemental budget, ano po, or a private donation. Mabuhay o kayo. At kay Chief, ito po usapin ng extrajudicial killings. Alam ko marami ho kayong isinampang kaso noon. Ano ho? So, ang tanong ko po, ilang kaso yung naisampa patungkol sa AG case at ano na po ang status ng mga kaso ngayon? Meron na bang napakulong? Ilan na? Etc. Chief. Ang lumapit lang po sa amin ay pamilya ni Kian Lloyd dos Santos. Na-convict na po ng murder yung mga pulis. Yung kaso po ng Dilariarte, yung motorcycle rider, na-convict na po yung isa dahil nagpakamatay po yung isa habang nakakulong. Yung pong kay Kulot, de Guzman at kay nice. ay ongoing pa po, defense evidence. Kapag testify na po si Dr. Erpi dyan at nadeklara po siyang expert ng Caloocan Court. At yung kaso po ng Remesio, medyo at large pa po yung mga akusado doon. So, yun lang po ang hawak ng PAW. Yung pong iba ay yung alleged po na EJK ay nasa CHR. So mabuhay po kayong dalawa at sigurado ako na may good karma naman na babalik sa inyo. Malapit na 2022. Ano po yun? Marami na po nagdaang eleksyon sa buhay ko. Ako po 50 anyos na. Yung mga kaklay, iba naging congressman, naging senador na. Ako po ito pa rin sa PAW. Dito po ako mag-retire sa PAW. Opo. Masaya po ako dito sa PAW. Dahil nakakatulong po ako. Kesa po naman yung nasa maganda kang pwesto na hindi kaabot kamay ng maralitang Pilipino. Dito po, ramdam ko mga patak ng luha ng maralita na humingi ng hustisya. Yung mga lumalapit pong nagugutom at nauuhaw sa katarungan. Araw-araw na ginawa ng Diyos ay aking kaulayaw. Masaya po ako dito, sir. Kaya salamat po doon sa mga nagbablog, nagko-comment, pinatatakbo po tayo kada eleksyon. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Pero masaya pa po ako dito sa PAW. At ako po bata pa naman. Meron pa po akong 6 na taon bago ako mag-compulsory retirement po rito. Matagal-tagal pa rin po yan. At alam ko po, saan man ako naroon, nandiyan po ang Liga ng mga Broadcasters ng Pilipinas na tutulong po sa akin sa aking advocacy. Sa maiksi na lang, lakay sa maiksi. Sige. Lakay sa maiksi na lang kay Chief, ha? Sige. Go ahead. Thank you, lakay. Chief, bigyan nyo nga kami ng, lalo na kami sa Team Juror, dito sa pagsusulong ng pagpairal, pag-amenda ng Bill of Rights para idagdag ang karapatan sa trial by jury ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino para maging tunay talaga tayo mga soberano. Ano ang inyong 2 cents worth, Chief, sa pagpairal ng jury justice system sa bansa? Alam niyo po, maganda yan, may bantay yung judge para yung judge may mag-guide na mga respetadong tao, na credible na tao, na makikinig sa ebidensya at makikinig sa mga testimonya, na mag-guide po yung judge. Kasi mas mahirap kung nag-iisa po yung judge na magdidesisyon lamang. So kaya maganda rin po ang trial by jury, kahit sa heinous crimes man lang, na pwedeng makulong ng habang buhay. Doon po sa mga heinous crime kasi life sentence po yun. Palagay ko pwede pong pag-aralan ng ating kongreso yan. Yung matagal mo nang sinusulong yan Kasi ka-Facebook ko kayo, sir. Diba? Friend ko po kayo, kaya nasusubaybayan ko po yung advocacy nyo. At maiiwasan po na makulong ang walang kasalanan at maiiwasan ding makalaya ang may kasalanan. Yun po yan. Thank you, ma'am. Thank you, Lakay. At kung may third round pa, Lakay, pakireserva. Na. Alas 12 na. Ito, pabon na lang ito ng Ilbarkada, no? Ma'am, sa dami ng mga humihingi ng hostisya, ng mga biktima, pamilya ng mga biktima, sa Baksya, tuloy-tuloy pa rin yung laban kina Duque at saka kay Garin, no? Although yung huling mga hearings yata, hindi sumipot yung dalawa. Kaya ang tanong makakaasa ba tayo ng hostisya sa laban natin kay Duque kasi hanggang sa presidente si Pangulong Digong yata hindi maalis itong si Duque kasi di malaman nga ni
Senator Lacson kung anong gayuma ang ginawa raw ni Duque kay Presidente at hindi matinag-tinag. So, ang tanong ngayon, Attorney Ma'am, may chance ba ang laban natin kay Duque? Makakaasa pa tayo ng kustisya sa mga naging biktima ng bagsya noong nakaraan, Attorney. Ang maganda yung tanong mo, no? Ang sagot ko lang dyan, bilog ang buwan, bilog ang araw, bilog ang bola. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa baba ka. Bawat bagay may kapanahonan. Kung gusto mo ng Diyos na magkaustisya, dito pa lang sa lupa, magkakaustisya. Pero kung wala, meron pong divine justice. Naniniwala po ako doon. Dahil nahawakan ko po yung kasong vinculado double murder case. Yan, murder case. Saka yung, yung kay Levy vinculado na buhay sa kakambal na patay. Na-acquit po yung mayor doon, yung bodyguard lang na sentensyahan. Nakapag-present po ako ng 10 testigo sa rebuttal. Malungkot ako noon. Sabi ko, bakit bodyguard lang? Ang sabi po ng judge, swerte pa nga yung mga kliyente mo. Pinambi ko yung bodyguard eh. Dahil ikaw ang lawyer. Yung po adlib niya sa biruan. Alam niyo, after a while, nagkaroon po ng divine justice dahil yung mayor, hindi mo ako masaya sa nangyari, ay na-ambush. At divine justice na po yun, sabi ko dun sa pamilya vinculado. So sa puntong yan ay talagang tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung magkakaroon tayo ng hustisya dito sa lupa. Pero ako po ay may mataas na pananampalataya sa Diyos na sa dami po ng patay, libo na po ang patay dito sa Dembaksya. Libo-libo na po ang batang may sakit at nasa ospital, nabubulag, nagkakalukimya, sari-saring sakit at side effects ng Dembaksya. Ay hindi po tayo bibiguin ng Panginoon Diyos. Magkakahustisya po tayo. Okay. With